Kumusta na kayo? So, okay na ba ang inyong chapter 1? Kasi kadalasan itong RRL ay nasa chapter 2. Ang chapter 2 or itong RRL, medyo challenging syempre, pero kapag naglaan ka ng oras, kapag nag-effort ka, yung challenging na yon ay nagiging madali, nagiging magaan. So, tara na, pag-usapan na natin. What is Review of Related Literature and Studies or RRL? It is a comprehensive analysis and presentation of literature and studies that are related to the current research or thesis or dissertation. So what is RRLS for? Para saan po ito, ma'am? Okay, so medyo, yun nga yung tanong ng karamihan, ma'am, bakit kailangan mag-effort po para dito? Talagang, dito po ako medyo talagang naguguluhan, nahihirapan. Okay, so this RL is for you to gain better and in-depth understanding of your study focus. Actually, dito mo mauumpisahan na maunawaan, ma-appreciate yung study mo kasi the more mo siyang naiintindihan, the more kang nai-in-love sa study mo. Ito kasing RL, ito yung nagbubukas ng ating kaisipan ukol sa ating inaaral na study or research. Kaya napakaganda niya actually, hindi siya dapat madaliin. So, para siyang pagkain na dapat unti-unti mo siyang nilalasahan, unti-unti mo siyang tinitikman, hindi ka basta pagkasubo mo, lunok ka agad yung pagkain. So, hindi mo ma-enjoy yon at hindi mo talaga makukuha yung ganda ng proseso. 2. To examine gaps. Dahil marami kang nababasa, dahil lumalawak yung kaalaman mo, nakikita mo, ito palang pag-aaral na to ay marami ng mga ganitong literatura, marami ng mga findings. Dito ako sa konti pa lang, hindi pa natin nalalaman. Halimbawa ngayon, kung susuriin mo yung parenting styles or yung teaching styles ng parents at home, iba yan syempre sa teaching styles nila noong 2015, nung wala pang pandemic. So makikita mo, may mga pag-aaral noong 2015, pero baka kailangan siyang aralin ngayon, kasi nga, ibang-iba yung sitwasyon noong 2015 sa sitwasyon ngayon. So may parenting styles na syempre noon, pero ano kaya ngayon na masyado ng technologically advanced, plus eto may pandemya pa tayo, at karamihan ay study from home, at nagamit talaga yung module. Okay, yung pure module na hindi ganoon noon. 3. To gain insights from previous studies. So kapag ginawa mo na tong RRL, marami kang nakikita, kumbaga meron kang total exposure. So nakakakita ka ng paano nga ba ito pinipresent? Ganito pala yung proseso. Ito pala yung technique. Okay, so lumalawak. Ngayon, habang nakakakita ka, anong ibig sabihin nun? Sasabihin mo ba, ay, ang hirap pala. Hindi. Lalo't nakakakita ka ng halimbawa, naiisip mo na, madali lang pala. May pattern naman pala. Hindi naman pala ito gagawin na blind ka. So, di ba? Ganon yung mga patterns na nakikita natin, yung mga halimbawa natin. Nare-realize natin na, okay pala, ganito pala. Minsan kasi, ang hirap-hirap lang niya sa isip natin. Kasi nga, walang visual, walang nakikitang halimbawa. So, pag inisip mo lang siya ng inisip, mabigat, ma-stress ka. Pero pag nakakita ka ng example, marirealize mo, madali naman pala. Sa isip ko lang pala pinahirap. Kailangan pala talaga unti-unti gawin ko at paglaanan ko ng panahon.